ito, 'di ba? Ngayon, nakasuhan na mga kababayan ng perjury itong si Marcoleta, di nakarma. Itong si Rodent. Rodent tawag nila dito Rodent Marcoleta. Hindi Rodante. Okay? Sino nga ba talaga, mga kababayan? Diskaya at Iglesia ni Cristo ba ang donors ni Marcoleta? So dahil ngayon ay kinasuhan na mga kababayan ng grupong Bantay Daya at nitong si Attorney Dino, mga ka-GPnatics, itong si Rodante Marcoleta, ay malalaman na kaya natin kung sino ang tunay na donor nitong si Marcoleta, ang mga Diskaya at Iglesia ni Cristo. Kaya bakit nila ito ay hindi inilagay sa SOSE, mga ka-GPnatics? At bakit nila sinampahan ng kaso ng perjury itong si Marcoleta, mga kababayan, at hindi po nila ipinagkatiwala sa COMELEC? Magandang tanong yan, ka-JP, sapagkat mga kababayan, remember to what happened dito kay Cheese Escudero. Kasi ang siste, sabi ng mga abogado di umano, kapag halimbawa na si Marcoleta ay pinabayaan nila na mag-asikaso ay COMELEC, mga kababayan, tapos ito ay pinawalang sala, hindi na yan pwedeng iakyat sa Supreme Court, gaya ng nangyari kay Cheese Escudero. Kasi wala na silang basis, mga kababayan. Pero kapag etong si Marcoleta, halimbawa hindi pinansin, or halimbawa ay sabihin natin pinalagtas ng COMELEC si Marcoleta, paano nangyari yun, GP? Malay natin, di ba? Merong mga kasabuat, may nababayaran. Oh. Maliwanag naman talaga na itong si Marcoleta ay may nilabag. Oh. Eto, pakinggan natin. May nag-file na ng perjury complaint laban kay Marcoleta. So ayun nga, Marcoleta is now facing a perjury complaint before the Office of the Ombudsman. Kasi nga, hindi niya dineclare ang 112 million na campaign funds sa kanyang SOSE. Tapos, siya mismo ang umamin on national TV na hindi totoo yon. May donors naman daw talaga siya. Ayaw lang daw niya i-reveal kasi pakiusap sa kanya. Ang complaint ay inihain ng Kontradaya, represented by Danilo Araw together with lawyers Alexander Lacson and Dino De Leon. Mukhang delikado si Marcoleta. Dalawa pala, mga kababayan. Tatlo. Danilo Araw, Lacson, at itong si Dino De Leon. Okay? Si attorney. Dito. Kasi under Article 183 of the Revised Penal Code, there is perjury when a person knowingly makes an untruthful statement under oath. Ang SOSE ay isang sworn statement. Signed yan under oath. So malinaw na dapat pawang katotohanan lang ang nilalagay sa SOSE. Hoy, pero Attorney Ibanez, sabi ni Marcoleta, lahat daw na nag-oath ay totoo ang sinasabi. Ngayon lang natin masasoplak ng gusto si Marcoleta. Hindi lahat po na nag-under oath, sworn before, or sabihin natin subscribe and sworn before, mga kababayan, ay nagsasabi ng totoo. Okay, hindi po totoo yun. Hindi lahat na nanunumpa ay nagsasabi ng totoo. Sabi nga nila, pasumpa-sumpa ka pa. Pero sa SOSE niya, nilagay ni Marcoleta na 0 ang contributors. Wala daw nag-donate sa kanya ng campaign funds. Tama. Pera daw niya lahat ang ginastos niya.
Pero during an interview on Net25, inamin ni Marcoleta na hindi totoo ito. Meron daw siyang mga donors, pero pinakaiusapan daw siya na huwag i-reveal ang pangalan nila. That is a deliberate contradiction between a sworn document and a public admission. Correct. Pakiusap ng kaibigan is not a legal defense. Correct. Unang-una mga kababayan, ano ba ang mas mataas? Pakiusap ng kaibigan o batas na dapat nating sundin? As a public official, mga ka-GPnatics, as a, sabihin natin, public servant, or kaya naman ay bilang isang tao, mamamayang Pilipino na may karapatang iboto. Okay? So, dapat, doon, i-apply kaagad natin na tayo ay nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. At hindi tayo, tawag dito, nandadaya. Diba? Mga ka-GPnatics, parang sinabi na, inuuto ko lang kayo, parang yung ginawa niya doon sa below 2,000 na bill ng kuryente, libre na yan. Hindi mo pwedeng baliwalain ang batas dahil may kaibigang nag-request sa'yo. Correct. Kung ganun ang reasoning, edi pwede ka nang magsinungaling sa SALN. Tama. ITR. Tama. O kahit court proceedings. Basta may kaibigang nag-request. Kalukuhan yun, di ba? Kaya malakas ang kaso laban kay Marcoleta. Mukhang mahihirapan siyang depensa ng sarili niya. Okay. Maliwanag yun, ha? Malakas talaga. Ako nakikita ko malakas yun, mga kababayan. Kaya, itong si Marcoleta, yung sinasabi niya na walang batas na nagsasabi na bawal or tawag dito, mga kababayan, na hindi pwedeng hindi mo i-disclose yung sose. Okay? Ay mali ka doon, Marcoleta. Dapat ang sose ay inilalahad ng tama. Kasi dyan pa lang nasusubok na kayo sa pagsasabi ng katotohanan eh. 'Di ba? Oh, eto pakinggan pa natin mga ka-GPnatics. Yung ginawa nila Attorney Dino De Leon. Itigil. Here din, kahit na nandito tayo, wherever we are, we will be filing the necessary cases lalo sa mga tiwali at abusado na nakakainis ng mga public officials natin. No? Ayan, bumahanat na. Bumahanat na simula pa lang. No? Hindi, pag-usapan natin ito. Walk us through the case that you filed. Tsaka una-una, bakit kayo nag-decide to file a case of perjury against Rodante Marcoleta? Correct. Well, naalala natin, no? Noong panahon na umamin siya sa national TV na siya ay nagsinungaling sa kanyang sose. Takang-taka kami noon, no? Takang-taka, hindi lang kami, pati yung kontradaya. Actually, ang unang nakakita ng anomalya doon sa kanyang sose, si kontradaya, no? Ang sabi, nag-file ka ng SALN mo, di ba? Bakit parang hindi tugma yung SALN mo tsaka yung SOSE mo? Kasi sinasabi mo 100 plus million ang 100 plus million supposedly yung ginastos mo, pero 50 plus million lang yung nasa SALN mo. So parang hindi nagtutugma yan. Yun yung nakita ng kontradaya. So I got curious as well, di ba? Dahil siguro, ito nga maganda, kung hindi ka pinapapatay, hindi ka tinatakot, you can freely speak up, no? Nape-pressure yung mga politiko. And yung politiko in this particular instance, na pressure, sinabi niya, trinay niya mag-explain sa national TV, no? Doon siya nagkamali di ba? Iglesia ni Cristo. Doon siya nahuli. Bakit ganon? With hubris, with hubris. Bakit ganon? Ang dami ko kasing kaibigan. Ang hingiling lang sa akin ng mga kaibigan ko, sabi ni Rodante Marcoleta, wag kong i-declare. Anonymous dapat sila, no? And he declared that on national TV. And alam naman natin sa rules of evidence, yung admissions against public interest o yung confession, ang pinakamalakas na ebidensya. Dahil hindi mo naman sasabihin niya kung hindi totoo, lalo na kung against sa interest mo. Ang tinanong niya pa. Wait. Sabi ni Mama, Telma Pistejo, Sir GP, kailangan din silipin ng BIR yung kaso ni Marcoleta. Well, mga kababayan, lahat naman yan kahit yung disbarment case against Marcoleta, kapag napatunayan ng mga complainant
Okay? Itong pandaraya na ginawa ni Marcoleta, syempre pag siya ay natanggal, mga kababayan, sa kanyang pwesto. Okay? So meron na sila ngayon dahilan para magamit ito sa disbarment case. Maging pwede rin masilip yung BIR na sinasabi ninyo. Okay? Ang mahalaga kasi mga kababayan, one step to, step by step. Hindi natin pwedeng pagsabay-sabay nito. Kailangan makuha muna natin para pag na-build yung foundation na merong nilabag na batas si Marcoleta, then ang lahat, mga kababayan, ay mangyayari. 'Di ba? Kayang-kaya na yan kasi pwedeng gamitin mismo yung kaso na yan against Marcoleta. Doon sa programa niya, may nagbabawal ba? Abogado ito Abogado ito. May nagbabawal ba? And then, nakalimutan niya siguro yung Omnibus Election Code. Merong yung SOSI mismo di ba? Yun ay nagsasabi na kailangan i-declare mo. COMELEC resolution dito, no? So, dalawa actually yung final namin. At unang mga kaso pa lang iyan, ha? Una pa lang? Unang mga kaso pa lang yan. Una, nag-file kami sa COMELEC for violation of Omnibus Election Code, no? Kasi mandato ng COMELEC yan, supposedly, no? Na dapat pangalagaan nila ang ating election at yung mga rules. So, yun yung una naming final, violation of the Omnibus Election Code. Pangalawa, dahil nga doon sa nangyari doon sa kaso ni Chis Escudero, ayaw namin na sa COMELEC lamang ang forum. And kailangan naman talaga panagutin si Dante Marcoleta sa lahat ng iba't ibang forum. Okay, mga kababayan, ito yung binabanggit ko kanina. Sinasabi ni Attorney Dino De Leon na ayaw namin mangyari yung nangyari kay Chis Escudero. Yun na yung forum ay mag-focus lang doon. Kasi mga kababayan, if in case that the COMELEC given yung kanilang or decided na hindi makasuhan or sabihin nila na walang probable cause. Itong si Marcoleta, hindi nila napatunayan na ito ay nagsinungaling. Hanggang doon na lang yon. Kapag halimbawa hindi po kinasuhan or nag-file ng case itong sila Attorney Dino against dito kay Marcoleta. Ganon yung nangyari kay Chis Escudero. Kasi pinabayaan nila, mga kababayan, ang ginawa kasi nila doon, sa ethics committee lang diba? Tapos, parang COMELEC ang pinabayaan nila na mag-decide. Sige, mag-decide muna kayo COMELEC bago kayo gumalaw. O bago kami gumalaw. Sabi nung ibang mga abogado. Ngayon, mga kababayan, since walang napatunayan, sinabi ng COMELEC, ganire. Hindi naman nilabag ni, walang nagpapatunay na itong si Chis Escudero, ang binigay sa kanyang pondo ay nanggaling doon sa kumpanya. Ang sinasabi dito kasi nanggaling sa sariling bulsa ni Lawrence Lubiano. So hindi na nila na-establish. Dahil hindi na-establish, hanggang doon na lang yun. Hindi nila pwedeng iakyat pa yun sa korte, sa Supreme Court. Wala. Kasi nga, they found out and hindi po na-establish na ito ay nanggaling mismo sa construction company. 'Di ba? Na nagtatrabaho or contractor ng gobyerno. So ngayon, para maiwasan yon, what they did, mga kababayan, magpa-file kami ng kaso para yung forum hindi lang nakatuon sa COMELEC. Para pag, halimbawa, sinave ng COMELEC si Marcoleta, hindi yun magiging hadlang para sa amin na umakyat sa Supreme Court. Ganon ang gustong sabihin ni Attorney Dino De Leon. So nag-file din kami sa ng perjury, which is a violation of the revised criminal code natin, no? Attorney, clarify ko lang. Baka doon sa iba, baka sabihin forum shopping to, no? Definitely hindi, dahil magkaiba ito, no? Magkaiba, no? Sa forum shopping kasi, pagka parehong relief ang hinihingi mo sa iisang aksyon, forum shopping yon. Yeah. Hindi same relief ang hinihingi namin, no? Kasi dahil ang
COMELEC ay may sariling, siya lang ang pwedeng mag-initiate ng complaint about violation of the Omnibus Election Code. Doon na kailangan i-file. Pero ano yung na-violate niyo ng mga batas? Katulad ng revised penal code. Doon ang rason kung bakit nag-file kami sa ombudsman, no? Dahil jurisdiction naman ng ombudsman yung with respect to other things related to public office na violation ng ating criminal law, no? So Omnibus Election Code at revised penal code, yun yung sa ombudsman for perjury, no? Syempre meron pa mga ibang possible forums. So para mas malinaw mga kababayan, Omnibus Election Code, dun lang yun sa COMELEC. Yun yung nakalimutan ko kanina na part. Okay? Yung kay Chis Escudero kasi, hawak lang siya ng Omnibus Election Code. Okay? Yung perjury naman kay Attorney Dino dun sa grupo Kontra Daya ay perjury na hawak ng ombudsman. Magkaiba, mga kababayan. Nakukuha mo na kung anong aking ibig sabihin, di ba? Pero isa sa talagang i-file rin namin sa Tuesday is yung ethics complaint. No? Ethics complaint before the Senate. Sa Tuesday yan, no? Actually, ika-file pa namin no Friday. Kaso sarado yung Senate, walang nagre-receive nung aming sulat sa Senate. So sabi ko, pwede naman sa Tuesday. No? Wala namang masama dyan. Ang importante, ma-file nung Friday yung sa ombudsman at saka yung sa COMELEC. Meron ba kayong how confident are you na kikilos kahit pa paano yung mga senador dyan? O baka na may dribble lang or upuan? Kasi yung kay Chis Escudero hindi gumagalaw eh. And I think, ito lang, suspecha ko, inintay na rin yung court, yung COMELEC decision. Wala pa naman actually unbanked decision yung COMELEC, pero baka yun medyo iniintay ng mga senador at kung sakaling talagang makalusot si Chis doon, they wouldn't have to tackle that issue sa ethics committee. Ilang naman ang hula ko, no? I may be wrong. Sumagot naman si JB Ejercito after marinig pa ulit-ulit yata itong programa mo eh. Galit na galit ka eh. Meron ako napanood yung truth bomb ba yun eh, na bakit may inuupuan itong mga senador? Ganun ka eh. Itong ethics complaint. Tapos, the next day yata, nakita ko biglang sumagot si JB Ejercito. No? Sabi niya, hindi ko upuan to at talagang imbestigahan ko ito. No? Sa akin, upuan nila o hindi, bigyan natin sila ng chance to do what is right, including... Well, mga ka-GPnatics, kaya itong si JB Ejercito ay medyo umaalma sa bagay na yan. Siya po ang chairman ng Ethics Committee. So, definitely, sa mga ganitong bagay kasi, sila ang dapat kahit papano may magkaroon sila ng motu proprio on their side na agad-agad actionan nila. Since mga ka-GPnatics, isipin natin ha, ano ba to? Ayaw nyong kontrahin, ayaw nyong banggain yung mga kasama nyo because kasama nyo sila, dahil mga katrabaho nyo sila. Dapat ang ugali ninyo ay parang kagaya kay Boying Rimulya. Regardless kung kasama nyo, kung sino itong mga to, kung sila ay lumabag sa batas, dapat magkaroon kayo ng inisyatibo to investigate, motu proprio agad-agad. Kasi hindi naman kayo nag-iimbento eh. Unang-una, yung kasama nyo naman, ang umamin, mga kababayan, na hindi naman totoo na wala talagang nag-donate sa kanya. Kung hindi pa nga malalaman, kung hindi pa umupo, etong si Boying Rimulya regarding dyan sa SALN. 'Di ba? Hindi natin malalaman etong kay Boying Rimulya, kay Marcoleta na yung kanyang expenditure umabot ng 112 million. Samantalang ang kanyang SALN is nasa 52 million lang. Hindi po ba, mga kababayan? So dapat JB Ejercito bilang chairman ng Ethics Committee, humakbang naman kayo. Diba? Step forward, hindi step backward. Trabaho. In the COMELEC, no? Ating institutions to do what is right. Pero hindi naman kasi tayo nag-iilusyon, Christian, we can save the world, diba? Ang lagi namang requirement ng participative democracy is we do our own fair share. And I think as a public citizen, a private citizen, we've already done our fair share by initiating the complaint
'di ba? May gastos yan, may paghihirap sa pagkalap ng ebidensya, may hirap kayo mag-consolidate ng mga iba't ibang grupo para gawin ito. Now the ball is with the COMELEC and will be eventually with the Ethics Committee, and it's up to them to do their mandate and their fair share. Ang difference siguro dito sa kasong ito at saka kay Chis Escudero, kaya rin kami nag-decide kasi tandaan mo nag-release na ang COMELEC ng show cause kay Marcoleta about this supposedly, di ba? Ako naniniwala dyan, sir, na dukha, sir, dukha. Basta ito lang, once na ang isang politiko ay hindi or ayaw maging transparent, may tinatago. At least yun yung nakalagay sa news. Hindi ko nakita yung real show cause. Sabi ko, hindi na ako payag na yung COMELEC lang. Dapat maging real party interest tayo. Kaya tayo nag-file ng kaso. Kasi kung hindi gagawin ng COMELEC ang trabaho niya, hindi gagawin ng Ethics Committee ang trabaho niya, we will not hesitate to escalate this in higher forums, no? To make sure that we get the relief that is necessary, no? So kaya nga nag-coalesce rin kami. Okay, sige. Teka, dun muna tayo. Ano ba yung escalation na binabanggit mo, Atty. Dino? Well, sa akin, di ba, yung nangyari kasi dyan kay, for example, yung kay Joel Villanueva, sinokos siya, nag-secret decision. Supposedly, yung field office ng ombudsman dapat nag-escalate nun, tapos naging final and executory, hindi nila tinaas at hindi nga alam ni ombudsman to, di ba? Mga panahon na yon, no? Mukhang hindi na naiakyat yung kaso na yon nung si Martires lang nakaupo. Dito kay Chis Escudero, iniisip ko ng mga oras na yun, sino mag-aakyat neto? Moto proprio yung action ng COMELEC. Di ba? Paano mo iakyat kung ayaw na nilang iakyat? In this particular instance, pagka dineny itong aming complaint, aakyat kami, no? All the way up to the Supreme Court if necessary. Ganyan rin yung sa Ethics Committee, di ba? We will do whatever it takes to make sure na we will exhaust all forums available. And they cannot easily get rid of us kasi real party interest kami. Kami ang complainant eh. Hindi pwedeng hindi na lang kikilos bigla yung isang institusyon natin tapos magugulat tayo final and executory. We are entitled now to be furnished with every decision so that we can, the public, as a member of the public, we can exercise our remedies. No? So yun yung ikaibahan dito, no? Well, ako mga ka-GPnatics, kung kay Chis Escudero, sabihin ko talaga na, okay, sige, you didn't establish, hindi talaga nakita na itong si Lawrence Lubiano, yung kanyang i-donate na pera sa campaign ni Escudero ay nanggaling dito sa construction company nila, mga kababayan, ay okay lang sa akin yun, walang problema. Pero itong kay Marcoleta, it's really a different matter, mga kababayan. It's a different situation. Na yung sitwasyon na to, hindi mo na kailangan mamundok. Hindi mo na kailangan pumunta kung saan-saan. Mga kababayan, just get the video, di ba? And present it to kung saan mga proper forum na pwede na inakyatan nyo ng kaso or nag-file kayo ng case. Kasi maliwanag na paliwanag eh. He admitted, mga kababayan, that there are person who donated 1 million peso para sa kanyang kampanya. Di ba? Maliwanag na maliwanag yun. At maliwanag na hindi niya po sinulat na despite the fact na meron talaga mga nag-donate para sa kanyang kumpanya. Dahil nga doon sa sinasabi niya na kasi ito yung request sa akin eh. Hindi mo pa ba pagbibigyan sila? At itong tao na to, abogado, sinasabi niya, meron bang batas na nagsasabi na kailangan i-disclose mo lahat? Meron bang batas na nagsasabi na kailangan dapat nagbabawal na hindi mo na kapag hindi mo dinisclose ay makakasuhan ka? Diba? Nagyayabang pa siya na gano'n, mga kababayan. Kaya masarap talaga na soplakin ito. Masarap talaga na itong si Marcoleta ay masampulan. Para naman mawala yung ingay dyan sa Senado.
Di ba? Sabi, kala nga ng iba, napakagaling yan eh. Ang totoo, maingay lang si Marcoleta. Oh. Siga doon, na-disbar ng Supreme Court dahil sa pagmumura. Di ba? Kakaiba din si J.B. Hirst ito, parang gustong pagtakpan mga kawalang hiyaan ng mga senador na tulad ni Cheese at Marcobeta. Sabi ko nga yan yung mga tao, sa pagtitingin ko o sa pag ano ko sa kanila, kung tayo ay magbibigay ng opinion sa kanila, ito yung mga political survival na may gusto pa na tumakbo sa mga susunod na panahon. 'Di ba? Sa 2028. Kaya sila ayaw nilang banggain yung mga DDS, yung iba pang mga senador. Pag ganyan ang nangyayari, ano pang aasahan natin sa mga taong ito? Kaya, maganda talaga na mayroong mga grupo, katulad ng Bantay Daya, etong sila Atty. Dino, na kahit papaano ay masisiguro natin na may humahabol sa mga taong ito. Kasi kapag itiniwala natin lahat sa COMELEC, wala. Mga kababayan, pag sinabi nilang walang katibayan, hindi ito sapat, anak ng baka. Umamin na nga yung tao, hindi pa raw sapat. Actually, right now, nagpaparetrieve din ako nung... At sa Senado, wala tayong aasahan. Kasi wala silang motu proprio investigation. Wala man lang ginawa itong committee ng Ethics Committee or chairman ng Ethics Committee. So that if ever, once we get the final decision, then we will be the ones to escalate it to the proper forum para maging real party in interest kami. Hindi kami mag-rely sa mga investigador ng gobyerno, investigador na ahensya na hindi natin alam kung magkakaroon pa ng energy or political will to elevate it eventually. And we think that is our fair share. Our fair share. And we hope yung... Okay. May tanong si Naomi Machine, paano yung kay Cheese? Yung sali ni Cheese na parang dito to yung nilagay niya doon. Mga kababayan, kasi eto, yung tinutukoy nyo ba, ang liit ng inilagay na salin ni Cheese Escudero. However, alam natin kung gaano kalalaki yung pera, mga kababayan, yung ginagastos niya sa pagbigay ng mga regalo niya sa kanyang asawa. Yun kasi hindi pa na-establish yun eh. Kung kanino ba nanggaling yung pera na pinambibili ni Cheese Escudero ng 'di ba, ng mga singsing, ng apartment diyan sa Paris, at kung saan-saan pa yung mga panregalo niya, yung luho ni Heart Evangelista. Hindi yun na-establish eh. Unlike dito kay Marcoleta, mga kababayan, ay huling-huli sa kanyang bibig mismo nang galing that there are people who donated a money para sa kanyang kampanya na hindi niya nilagay dun sa sose. Kasi yung kay Cheese Escudero, hindi sa kinakampihan ko si Cheese Escudero, no? Mga kababayan, pwede silang pwede silang magsinungaling dun. Na, alam mo, sa totoo lang, binibigyan ako ng asawa ko para palabasin na ganito, na nagregalo ako sa kanya, ganito, ganyan. Madali di ba? Mga kababayan, pero kung may katunayan tayo that this money came from a corruption, mas madali. Kay Marcoleta, mas madali kasi. As easy as 1, 2, 3. Naging ethics committee daw, sabi ni Semi Agudo. Oo nga. Wala kasi mga yagba doodles. Si Raul Pizarro. Bossing, wag ka na mag-English. Nahirapan ka lang. Alam mo, hindi naman ako nahihirapan mag-English, Raul Alam mo, sa totoo lang, 10 years ako sa BPO. Kahit buong araw tayo mag-Englishan, walang problema. Mas mahirap kasi dito na ikaw ay tawag dito, nagko-content ka, wala kang dito, walang script. Naka-live po tayo. Walang rehearsal. So, kahit ano yung marinig ko, yun ang sasabihin ko.
gusto nyo mag-stutter ako ng ano dito, kaya mag-isip ako. Kasi syempre, pinaprocess pa rin, mga kababayan, lalong-lalo na yan, pag may nabasa ako dyan, 'di ba? Tapos, mayroon akong gustong sabihin, nagsasama-sama. Para hindi mawala, dahil syempre, may nagkakaedad na rin tayo. Yung gusto kong sabihin, nawawala ka agad. Kaya, mga kababayan, nagpa-process sa likod ng utak ko. Binabanggit ko na kaagad. Kaya yung English ko, na gusto kong sabihin, tinitigil ko para maipasok yung ibang mga comment na gusto kong sabihin. Pero kung ako, bibigyan mo ako ng topic na doon lang tayo, yun lang yung pag-uusapan natin, nakasentro lang tayo doon, at walang paiba-iba, mag-usap tayo. 'Di ba? Kahit isang buong maghapon, tignan ko kung sino hindi maubusan. Guardians ng ating institutions, including the Ethics Committee of the Senate, including the COMELEC, including the Ombudsman, will also do its fair share. Or actually, it's not just fair share, it's their mandate under the law. Okay. Dito sa 2 cases that you filed, one sa Ombudsman, the other sa COMELEC, ano yung specific relief that you are seeking? Ano yung gusto nyo mangyari? But anyway, boss thank you sa comment mo. Walang problema sa akin yan. That's okay. That's really fine. Okay? Hindi ako may intimidate sa'yo. 10 taon ako sa call center eh. Hindi ako yung pichi-pichi na mga ahente kagaya ng iba. Hindi sa pagyayabang mga kababayan. Kahit tanungin nyo, si JDB, kung ilang times ako tawag dito, nasali po sa pinakamagagaling na ahente 4 times consecutive. Not only in the Philippines, mga kababayan, hindi lang sa Pilipinas. Around the world. Mga ka-GP natin, wag naman around the world. Around US, Canada, and Philippines. Sama na natin yung mga Indiano. 'Di ba? Mga ka-GP natics, kaya lagi ako noon, kahit papano, malaki naman yung natin, yung kita. Pero, okay lang yan, walang problema. Yung sa kasi, doon muna tayo sa Ombudsman, no? Ang perjury kasi, pwede kang makulong, no? Ng 1 year to 6 years, no? At ang mas importante para sa amin, dito sa perjury, is yung sinasabi nating perpetual absolute disqualification from office. So yung perjury, hindi lang yung kulong yun kasi alam mo, yung kulong na yan, pwede sabihin nila, naku, probationable naman yan. 'Di ba? Matanda na si Rodante Marcoleta, baka hindi na yan makukulong, no? So, isa yun, yung kulong, yung criminal case, but at the same time, we want perpetual absolute disqualification. Yan yung doon sa Ombudsman. Now, doon sa COMELEC, no, ang sabi namin, binigyan namin sila ng wide discretion to do what is necessary based on their mandate. Pero sa totoo lang, ang parusa dito sa non-filing of the SOSE, apart from the violation of the Omnibus Election Code, which is 1 year to 6 years din na pagkakulong. But number 2, disqualification. No? Bakit disqualification? Kasi merong COMELEC circular, no? COMELEC Resolution 9991 stating na importante na magpas ka ng SOSE at pag hindi ka nag-submit ng SOSE, actually hindi ka dapat makakaupo. Prerequisite ito para makaupo ka from public office, no? Sa aming palagay, ang problema kasi sa aksyon ni Marcoleta, hindi lang siya nagsinungaling. Bagkus, ang ginawa niya, talagang brazen kasi hindi lang siya nagkamali sa isa o dalawang entry. Wala talaga siyang nilagay ni isang contributor. Okay. Maliwanag, mga kababayan. Sabi niya brazen. Sa makatuwid, ganito kasi pwede kang makalusot if ever. Si Marcoleta, we are talking Marcoleta, mga kababayan. Halimbawa, sasabihin lang niya na, wala yan. Nagkamali lang ako dyan. Kung 1 puntos, 2 puntos, 3 puntos, na nagkamali ka lang na hindi mo naisulat. But the thing is, mga kababayan, hindi talaga niya sinulat Wala talaga Diba?
He never did. Wala talaga siyang ginawa at all. As in zero. Sinabi niya dun sa sosa niya that nobody, mga kababayan, ay hindi nagbigay o walang nagbigay sa kanya. Isipin niyo yon. Magkaiba yun. Magkaiba yung nagkamali ka lang, mga kababayan, doon sa sinasabi mo, nothing at all. Wala ka talagang sinulat eh. Di ba sa makatuwid, mga ka-GPnatics, kapag wala kang sinulat, ano ibig sabihin nun? Di wala ring nagbigay. Di ba? Sa makatuwid doon, malinaw ang iyong pagsisinungaling. At sinabi nila, kapag ikaw ay nagsisinungaling, kapag hindi mo sinulat ng tama, dahil under oath ka nga, subscribe and sworn before, mga kababayan, before the notary public, di ba? Nung pinirmahan mo, yung COC mo, nung nag-file ka. O tapos ngayon, walang nakasulat doon, wala ka rin karapatan to hold public office. Hindi ka rin, kahit nanalo ka pa, mga kababayan, dahil nagsinungaling ka, parang void ab initio. Yes, walang balak. Walang balak, Ma'am Arlene Villamor, na isulat talaga. Di ba, magkaiba yung, may sinulat ka, nagkamali ka, I miscalculated. Di ba? Ganon. Na-miscalculate ko lang yung yung presyo, ganito, ganyan, kung magkano. Yun, nothing at all. As in, wala eh. Talagang malinis yung sauce niya eh. Sabi ni Teresa McClintock, okay lang na mag-English ka kahit mali-mali, ang importante na intindihan namin ang gusto mong iparating. Mali-mali ba? Oo, sige, pala kayo. Ang mga DDS kasi hindi nag-i-English. Patawa at liar talaga yang si Marco Bulldog. Oo, talaga namang sinadya naman talaga, mga kababayan. Sinadya niya talaga yon kasi nga yun daw yung hiling ng kanyang mga kaibigan. Kung tutuusin, kung iisipin nating maigi, mga kababayan, parang mas umangat o mas sa kanya, mas malalim, masusundin niya yung mga kaibigan niya kaysa doon sa kanya sa konstitusyon, kaysa doon sa kanyang trabaho. 'Di ba? Mga kababayan, parang sinabi na halimbawa, tinulungan ka namin, kunwari mga ka-GPnatics, itong mga taong to laging nakasuporta sa'yo. Tapos may nagawa silang hindi maganda, labag sa batas. Dahil kaibigan mo sila, parang sinabi mo na rin na okay, sige, dahil kaibigan ko kayo, we are not going to sue you. Hindi ka namin kumbaga parang hindi ka namin ibubuking. 'Di ba, mga kababayan, ganoon ang gustong palabasin ng mga ito. Dahil kaibigan. So pangit 'yon, hindi magandang halimbawa. Okay? Nagpalit lang ng pangalan si Raul Pizarro tapos si Teresa McClintock, iisa lang yan. Tingnan nyo yung Sir, wag ka naman linis-linisan. Ikaw ba hindi nagagalit? Huwag po, sir, judgmental. Sino? Anong linis-linisan? Anong linis-linisan ba dyan? Grabe naman kayo. Anong linis-linisan? Sir, wag ka naman linis-linisan. Ikaw ba hindi nagagalit? Huwag po, sir, judgmental. Hindi nga ako nagagalit. Ano ba yung gusto nyong sabihin? Kasi kumplituhin nyo yung inyong yung comment ninyo. Diyos ko.
Mga kababa, alam mo, lahat naman tao nagagalit, no? Napupuno din ng tao. Pero ano ba yung sinasabi mo, ako hindi nagagalit? Ano ba tinutukoy mo dito? Kay Guanzon, kay Bato, dito kay Marcoleta? Saan ba? Hindi ko alam kung kanina, hindi man ako manghuhula. Grabe kayo. Ginagawa nyo pa ako manghuhula. Kababalik ko lang eh. Ginagawa nyo ako manghuhula. Paulit-ulit pa nga yung Taganet 25 o may balak siyang patunayan tama siya na makalusot siya. Hindi niya alam, mga kababayan. Oy, at isa pa ha, si Marcoleta, di ba, abogado, napaka-imposible talaga na hindi niya alam na bawal magsinungaling doon sa SOSE. Di ba? Ay, okay lang yan, Ma'am Mel Alarcon. Yung mga tawag dito. Yung iba kasi dyan, ewan ko, di ba? Pero ako, okay lang yan. Sa criticism, okay lang tayo. Sumisikat ka na, GP, pinapasok ka na ng mga DDS trolls. Hayaan na natin yan, mga kababayan. So, ito naman ang pag-usapan natin ngayon, ha, mga ka-GP. Pag-usapan naman natin, ito, mga bata ni